Isa ka ba sa mga taong nangangarap na mag-abroad para guminhawa ang iyong buhay? Or isa ka sa mga taong nakalakip doon sa security ng pagiging isang empleyado? I'm Vincent, your Chief Laundrypreneur, and this is The Bullionaires. Ang guest natin ngayon, dating empleyado at ang asawa naman ay isang dating seaman. Sa halip na magkawalay, pinili nilang maging magpartner sa negosyo. Ngayon, sa Bubbles 88, hindi lang sila naglalaba. Sila ang nagpapatunay na ang katapatan ang pinakamalakas na magnet ng suki. Kilalanin natin ang owner ng Bubbles 88 Laundromat, si Miss Michelle Abisamis. Miss Michelle, dating seaman ang asawa mo at ikaw naman ay employee. Ano yung spark or moment na nagsabi, kayong dalawa na, tara, mag-business na tayo? Dahil po dumating di ba yung pandemic, tapos nung sumakay siya as in 1 year na magkahiwalay po kami, tapos may baby pa. After nung pagbalik niya, parang ano namin na mag-business na lang kami para at least magkasama kami, tapos nakikita niya na lumalaki yung bata, ganun. Okay, so yung pandemic talaga yung naging time ninyo na I think it's time to make a change. Ano ang naging pinakamalaking hamon ninyo bilang mag-asawa sa pagpapatakbo ng shop, lalo na sa pag-handle ng staff? Bali po kasi sa staff po, ang hirap kasi kapag hindi sila honest, sila din yung nagkakaaham minsan eh. So pagka nakikita nila yung pera, nasisilaw agad sila doon. Nung una, everyday, sinecheck namin, di sobrang hassle. Buti na lang din dahil sa mga CCTV, kahit weekly okay lang. Nakuha nyo na yung patakbo sa kapatama ng negosyo. Paano i-monitor, i-secure yung pera ninyo, yung cash sales ninyo. Meron kayong 40 to 60 returning customers araw-araw. Ano ang ginawa nyo para makuha ang ganitong katinding loyalty mula sa mga tao ninyo? Usual ng reklamo sa amin ng mga nagpapalaba, sa iba daw na laundry shop, pagka daw nagdadala sila ng palaba, sinusungitan sila ng mga staff. So, yun yung lagi namin sinasabi dun sa mga staff namin. Dapat maayos kayo makipag-usap. Tapos yung mga naiiwan nilang mga gamit, like minsan pera, alahas, na makukuha nyo dun sa mga gamit nila, ibalik nyo. Honesty talaga, no? Kailangan alam nila na ibabalik nila yun kasi tao lang din naman sila eh, di ba? Paano nakatulong ang Bulya Cream sa pagpapatakbo ng Bubbles 88? Yung yung POS system na kinuha namin sa inyo. Laundry operating system made and distributed by our good partner, Big West Laundry Shop. This is a very good system. Kumbaga, anti-kupit talaga, no? Di ba, nagkaroon ka ng LGLOS sa amin. Bakit mo naisipan na kailangan mo ng LGLOS? Is it because of the honesty or do you want to have more control over your shops? Mas control dun sa shop. Para kahit magpalit ka ng tao, nandyan yung structure mo. Oo, hindi na siya magbabago. Ano ang nabago sa buhay niyo po? Bago at matapos kang maging isang laundrypreneur? Mas naging goal-oriented na. Parang mas focus na ako dun sa goal na kapag patayo pa kami ng additional na iba pang laundry. Kasi, expansion. Kasi yung market naman kasi ng laundry, hindi naman siya, porket may mga katabi kang laundry, hindi na siya kikita Yan. Buti narinig niyo yung sa galing sa customer namin. So, there's always a competition within the market. No? So, naniniwala po ako na having a competitor sa double-edged sword, it either can make you or break you. Siyempre, doon tayo palagi doon sa positive side. It can make us grow better. Ano ang mabibigay mong payo sa mga gustong maging laundrypreneur? Sa mga future na kukuha kay Bulak Crave, first few months nyo talagang mag-iisip kayo bakit ka nag-business. Pero after po ng mga 6 to 7 months, okay na yun. Mag-ROI ka na din nun. Talagang tiyaga lang, tsaka patience. Totoo po ba na may mga laundrypreneurs na nakaka-experience ng less than a year na return of investment sa laundry business? Yes po. Lalo na kapag mag-isa ka lang dun sa area, tapos madami talaga yung tao. Kapag laundry ka, mas maganda kapag nandun ka sa mga residential talaga. Mas malapit sa tao, mas maganda. Napakagandang ehemplo ng teamwork ninyong mag-asawa.
Kasi seaman, accountant. Pinagkaisa kayo ng pangarap sa Bubbles 88. Pero sa laundry, hindi pwedeng puro partnership lang. Kailangan din ng mabilisang diskarte. Kaya bago tayo magtapos, isasalang kita sa ating Bullionaire Challenge, ang laba o bawi. Magbibigay ako ng 4 na senaryo. Laba ang isang sagot mo kung sa tingin mo ito ay tama. At bawi naman kung sa tingin mo ito ay mali. Ready? Right. Scenario number 1. May araw na nakakapagod at gusto mo na lang mag-quit. Laba o bawi? Laba. May mga araw po talaga na parang gusto mo nang itigil na lang kasi parang nakakapagod na. Lalo pagka nakikita mo yung mga first months na parang walang nagpapalabas sa'yo. Nagkaroon kami ng customer dati. Mag-isa lang siyang customer tapos nag-refund pa. Parang may nabutas dun sa damit niya. Paano niyo po na-solve itong problem na to? Kinausap po namin ng mabuti yung nagpalabas sa amin na yung machine namin mismo, wala siyang sharp objects, any sharp objects. Tsaka self-service laundry kasi yun. So, in-explain na lang namin ng maayos. Pero nirefund ko pa din yung pera niya. Pero ngayon po, yung customer na yun, hanggang ngayon nagpapalaba pa din siya sa amin. You gain the loyalty, Yes, oo. loyal customer. At the end of the day, syempre, kailangan tuloy-tuloy pa din kasi yun yung pinasok mong business. Naging passion mo na siya, Yes. kumbaga. Scenario number 2. I-hire ang isang employee dahil ka mag-anak siya. Laba o bawi? Bakit po bawi? Pag po kasi ka mag-anak, minsan ang hirap pagalitan. Kasi pagka napagalitan minsan, tas ka mag-anak mo, tas close mo pa, sasama talaga yung loob Magkakasamaan nila. ang O, loob, magkakasamaan lang kayo. So, mas maigi siguro, wag na lang. Next scenario po natin, walang easy day sa laundry business. Laba o bawi? Diba? Wala siyang easy days kasi dapat yung service na binibigay mo dun sa mga customer mo, always yung best na dapat na binibigay mo sa kanila. Scenario number 4 natin, mas maraming labada, mas masaya. Laba o bawi? Tricky to. Diba? Bakit? Siyempre, nagbi-business tayo eh. So, mas madami yung income mo pag mas madami yung labahan. Mula sa dagat at opisina, parehas po kayong mag-asawa, may mga kanya-kanyang industriya, hanggang sa sariling laundromat. Miss Michelle, salamat sa pagpapakita sa amin na ang pinakamalakas na pundasyon ng negosyo ay ang tiwala ninyo sa isa't isang mag-asawa. Kay Michelle, natutunan natin, walang easy days. Sa taong seryoso sa pangarap, pero ang pagod ay napapalitan ng saya kapag alam mong tapat ka at kasama mo ang mahal mo sa buhay. I am Vincent, I'm your Chief Laundrypreneur, reminding you, hanggat may nagpapalit ng damit, may naglalaba. Habang may naniniwala, may nagtatagumpay. See you next season. This is the Bullionaires!